aming Panginoon. Na po Diyos sa Panginoon, ang bukong katapatan ay sariwa sa bawat umaga. Salamat Lord, na kayo ang unang nagmahal sa amin, kaya kami nagmamahal sa iyo. At salamat Lord, pagmamahal na binigay ito sa amin ay wagas, hindi babago, at magpakaibat lang sa Panginoon. Kaya naman Lord, kami ay nagmamahal sa iyo. Muli pa rin ang hayaan niyo o Diyos sa aming pong paglapit sa inyo, ang iyong kalapitan, ang aming maranasan, at patuloy niyo o Diyos magbiyaya na sa ating Panginoon ay sumama. At kayo po o Diyos ay magpakahayag sa iyong mga salita na aming patuloy bigayan at sa tulong mo gaya ng iyong Santong Espiritu. Kami Panginoon ay makapakinig, makaunawa, tumulong, mangalit Panginoon, at makaranas pagkawalan ng iyong buhay at kapagay ng salita. O we ask this, O Lord, sa pangalan ng iyong anak na Jesus na aming Panginoon at pinapagligtas. Ang ako yung sabi na. Amen. Praise the Lord. Yeah. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong temang living in this difficult time. Opo, ang maalala ko rin sa 2 Timothy chapter 3, sadya pong magababat-bat ko ng kaguluhan ang buhay na ito dahil po sa kasamaan ng tao. Last week lang po, o palagay ko this week, mga balitaan po ninyo, meron pong dalawang kabataan, isang 8 taong gulang at isang 10 taong gulang, ang umabuso, umahasa ng 6 na taong gulang na bata. Unimaginable, di po ba? Kaya maganda ho, paalala din po ito sa atin, no? Lalo na kung meron po tayong mga anak na ganito po edad, huwag natin po silang hayaan na magwagtusawa sa cellphone. Dahil talaga po kung dito natin dinantayan sila, no? Accessible na po ang lahat, no? Kapag may gadget ka, may cellphone ka, no? Hindi natin alam kung ano po mga napapanood nila. Again, imagine, no? Isang 8-year-old at 10-year-old na gawang mag-rape. Mag-rape, no? Inapuso po talaga. Bersahang inapuso ang isang 6 na taong gulang na babae, bata. Yes, kailangan natin ang salita ng Diyos araw-araw upang magbigay sa atin ng karunungan, gabay, at malayo tayo sa kasamaan ng mundo ito. At upang tayo po ay magliwanag sa mundo ito. Kaya po, sabi sa katabi, shine. No? Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. No? Hindi po yung sign na social po, no? At po sa mundo ito na nababatbat po ng kasamaan, tayo po ay patuloy na magliwanag sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At yes, kailangan natin sa araw-araw ang manalangin. Kaya po ang title po ng message natin, isang word lang po, pray. Pray. I hope, no, na sa pananalangin po ninyo, sinasama niyo po ako, sinasama po natin ang ating pong gawain. Opo, pray. No, sapagkat ang Panginoong Jesus, bago natin po ngayon ang ating text, sa kita natin basahin ang Lucas chapter 22, page 111, 111. Lucas, kabanatang 22. Ang talata ay verse 40. Lucas chapter 22, verse 40. Ito po ang salita ng Panginoong Jesus, no, sa kanyang pong mga alagad, kay Peter, James, and John, na nadatnan niya na natutulog. Verse 40 ng 22, verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So, sabi nga po, a day without prayer is a day without power. Nababatbat ng kasamaan ng mundo ito, kaya kailangan po natin talagang manalangin araw-araw. Sige po, para po sa salita ng Panginoon, sa unang Samuel, sa lumang tipan po tayo, page 255 ng unang Samuel, chapter 1, verses 1 to 18. Unang Samuel, chapter 1, page 255, mga talata 1 hanggang 18. Sa Ramataim, Supim, isang bayan sa kabuluran ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Eliho na mula sa bayan ni Toho at mula sa angkan ni Sok na Efrateo.
Dalawa asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Shilo upang sumamba at mag-ari ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ay binibigyan niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging tinukot niya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong pinaramdam ni Ana kaya napapayak siya at hindi makakain. Kaya nilapitan siya ni Elkana at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi ba higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Hindi ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang pari si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at daigdig ng nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong kabanggit ko at inyong kahabagan, kung hindi ninyo akong papabayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahatid ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tingin sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito ay nakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung pagkalasing mo. Tigilan mo ng pag-iinom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitigil ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at ginululog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na, ang Diyos ng Israel tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana namin yung sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyo, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito po punto sa national ibahagi, the profile of Hannah. Sa English po, ang Ana ay Hannah. The problems of Hannah, and then the prayer of Hannah. So the profile of Hannah, ano po yung kanya pong kalagayan, ano po estado po niya sa buhay. Dati po binasa, sinasabi, isa po siya sa dalawa sa asawa po ni Elkana. Marami, isip natin, bakit kasi pastor naman, no, sa Bible, no, kahit mga men of God, may higit isa na asawa. Well, hindi po yan ang kalooban po ng Panginoon. Kaya makita natin, no, si Adan, no, ang unang first family, one man, one woman lang. No, si Eva lang po, wala lang po sa ibang extra marital relationship. At opo, no, sa panahon po ito, Israel po ay nababalot po ng kasamaan. No, tinagkuran nila po ang pagsamba sa tunay na Diyos, marami pong sumusuway sa Diyos, and so lagana po ang kasamaan sa panahon po ni Hannah. In fact, no, kahit po ang mga tauhan sa templo, nabanggit po yung anak po ni Eli na si Hofni at Pinehas, tingnan po yung kasamaan po nila sa chapter 2 ng unang Samuel. 1 Samuel chapter 2, mabilis lang natin babasahin po, makita lang po natin po yung kasamaan po, no, na lumalagana po kahit sa loob po ng templo. Let me just read po yung verse 22 hanggang 24. 1 Samuel chapter 2, matanda na noon si Eli, so yung pinaka-high priest, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsisiping nila sa mga babaeng naglilikod sa pintuan ng turdang tipanan. Kaya pinanaralan niya ang mga ito, mga anak, nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. So imagine, no, mga tauhan sa templo, no, sila po yung mga pari, pero po ginagawa po nitong dalawang ito, no, ni Pinehas
At ni Hope din po, no, ginagalaw din na po no, yung mga babae sa templo na nagtitikot. At nung papasahin natin ang previous verses, no, pati yung mga handog, bago pa ba yung handog, kinukuha na nila yung bahagi nila. So, ganun po yung naghanap na kasamaan po sa panahon po ni Ana. Now, tignan po natin yung pangalawang puntos ay the problems of Hannah. So, yung profile ni Hannah, isa po siya sa dalawa sa mga asawa po ni Elkanah. Now, tignan po natin no, the problems of Hannah. Here, makikita natin na talagang hindi nalulugod ang Diyos no, sa 2, 3, 4, 5, 10 na asawa. Ang design talaga ni Lord ay isa lamang para sa isang lalaki o sa isang babae, isang lalaki para sa isang babae. So, verse 6 to 7, si Ana ay palagi kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya napapaya siya at hindi makakain. No? Imagine, palagi siya tinutuya no, ng number 2. Palagay ko, number 2 si Penina, number 1 si Hannah. No, siguro, dahil hindi magkaanak si Hannah, no, nagawa ni Elkanah po na kumuha pa ng isang babae sa katawan po ni Penina. So, hindi na nga siya magkaanak, no? Kumuha pa ng number 2 yung asawa niya, and then pinukuya pa siya taon-taon ng number 2 ng kanyang asawa. Kanya po yung konsekwensya po no, ng kasalanan. Narinig ko minsan yung asawa ko, meron siya pinapanood, at narinig ko, Rigor! No? Ano ba yung pinapanood mo? Bakit kaya po daw? Kaya ito pala si Rigor, no? Meron dalawang kasama sa loob ng isang bahay. No? Ang kanyang asawang yung asawa niya? Si Bartes, kasi hindi talaga original. Si Lena o si Bartes, no? Dalawa yung asawa niya sa loob. No? So, ang gulo nila sa loob ng kanilang bahay. So again, imagine yung damdamin, no? Sakit na nararanasan ni Ana. Dalawa na sila sa buhay ni Elkanah, di pa siya magkaanak, at then tinutuya pa siya taon-taon ni Penina. Now sa verse 8, kaya tilapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na umiiyak ka naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Yan po sabi po no, ni Rigor, ni Elkanah. Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Wow! No? Hindi wow, no? Ayun, kulero sa silika na, no? Huwag ka malungkot, no? Hindi pa ba ako sa 10 anak? No? Kung ako bilang yun, sipain ko ito silika, no? Napakabigat po ito, no? Para po sa isang babae, lalo-lalo po sa panahon nila, na meron pong thinking, and yes, it is true, na kapag ang isang babae po ay may asawa, hindi po nagkakanak, kaya isa po ay sinumpa ng Diyos. So, napakabigat para po kay Ana, kanya pong nararanasan. And then, sa verse 12 to 13 pa, kung siya nga po pumunta sa templo para manalangin, imagine po ninyo, no, yung high priest pa, no, si Eli pa, magsasabi sa kanya ng ganito, sa verse 12 to 14, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito, sinabi sa kanya, hindi po sinabi ni Eli, tama na yung paglalasing mo. Mag-judgmental ito si Eli, no? Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak at magpakatino ka na. Imagine mo yung pinagdadaanan ni Hannah nung pumunta siya ng templo para ipahayag yung pain ng nararamdasan niya sa buhay. Tapos ito yung pain, sasabihin ka lang niya, pagpasaway ng babae ka, lasing-lasing ka, no? Umuwi ka na, magpakatino ka. Imagine yung feeling ni Hannah pagkatapos marinig ang mga bagay na ito. Tinutuya na siya ni Penina, no? Binobola pa siya, sabihin natin ni Elkanah. Tapos yung religious person pa, no? Masabi sa kanya, masama kang babae, kasinggera ka. Imagine mo, mabuti na lang nakapag-pray na si Ana. Palagay ko, kung di siya nakapag-pray, no? Baka kung ano masabi niya kay Eli. Siguro sabihin niya, no? Tigilan mo ko, tanda, di mo ako kilala. O kaya, marami sasabihin niya, tigilan mo ko, Eli, no? Di mo alam ang pinagdaraanan ko. Pumahari, sabihin niya, hey, huwag kang judgmental, huwag kang magpakalinis, napalitaan kung ginagawa ng dalawang anak na si Hophni at Pinehas sa templong ito. Buti na lang nakapagpari na si Hannah. No?
Kaya po si Hana ay nakapagsagot kay Eli po ng maayos. At pagkatlong puntos, the prayer of Hana. Ang panalangin po ni Hana. You see, the prayer of Hana, prayer po ito ng isang sincero po, o hindi po nagpupunwari, o hindi lamang po o talagang napunta lang para makuha ang ibig niya, kundi talagang sincerong panalangin. Again, sabi po sa verse 9 to 11, minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay si Yahweh ang paring si Eli, buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo akong pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko mapuputol ang kanyang buhok. Salamat sa Panginoon, na tayo po ay tinutusan ng Lord na manalangin. Na ibig sabihin, ay si Lord ay handa pong makinig sa atin. Na handa pong makinig si Lord, kahit sa pinakamalalim, na ating dinidibdib sa ating damdamin. Na minsan, madalas, hindi natin masabi kanino ba. Yung pinakamalalim na nararamdaman natin, sa ating pagtutura, sa ating puso, pero salamat, meron Diyos na handa siyang makinig. Imagine, God is all-knowing, alam niya ang lahat, walang bagay na nalilinig sa Kanya, pero sabi niya sa atin, manalangin kayo. Tumawag kayo sa akin. Kayong may kabalisahan, tumawag kayo sa akin. Kayong may alalahanin, tumawag kayo sa akin. Manalangin kayo sa akin. Kahit alam na alam naman yung lahat, wala namang bagay na hindi nalilinig. Pero bakit we ask us to pray? Kasi alam niya, kailangan natin ng mapagsasabihan. Kailangan natin ng makikinig sa atin. Pero yes, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung pinakamalalim na, pinatalo natin sa ating kalooban, ay hindi natin masabi kanino man. Pero sa Diyos ay maaari natin sabihin. Yung church na ito, mahal kayo pumunta kahit wala pong gawain, to pray. Para manalangin, just like yung ginawa po ni Ana. At ito nga po, talagang binulalas niya ang kanyang nararamdaman, ang pait na kanyang nararanasan. At yes, ang Diyos po ay tumutugon sa ating pong panalangin. Kaya amen. So po, ang buhay na ito ay nababatbat po ng kaguluhan dahil sa kasamaan ng tao. Kaya lagi tayong manalangin. Again, imagine kung si Ana ay hindi nakapanalangin, baka kung ano pa masabi niya sa paring si Eli. So, salamat na lang bago umiksena si Eli, nakapanalangin na si Ana. I believe, binigyan si Ana ng Lord ng kapayapaan. And so, payapa yung kalooban niya na sumagot kay Eli. At yes, si Hana po, nagkaanak po siya. At gaya ng kanyang pangako na ang kanyang magiging anak ay ibibigahan po niya sa Diyos para paglingkod. At opo, ang pangalan po ng kanyang anak ay si Samuel. Isa po sa mga dakilang naging propeta ng Diyos. Bakit po niya pinangalan ng Samuel ang kanyang unang anak? So chapter 1, verse 20, dito mababasa natin. Chapter 1, verse 20, nagbuntis siya, si Hana, at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito. Bakit daw po? Sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Ang pinilala niya, hindi niya kinalimutan. Yes, nagkaanak ako, pero ito ay buhat sa Diyos. And so, siname o hiname Samuel na inanak na Samuel. Sa bandang baba, yung pinakababa, mababasa natin ang yung Samuel, tapos merong small letter B, verse 20. Sa wikang Hebreo, sabi, ang kahulugan ng salitang ito'y pangalan ng Diyos. So talagang kinilala niya na yes, nagkaanak ako, pero nagkaanak ako dahil ito'y buhat sa Panginoon, ito'y tugon ng Diyos sa ating panalangin. Sa chapter 2, verse 21, hindi lamang po isang naging anak ni Samuel, ni Hana. Sa verse 21 ng chapter 2,
Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Anay pinagpala ni Yahweh, at paglipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae, samantalang lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. So, tinupad niya yung kanyang pangako, Lord, pag binigyan mo ko ng anak, siya'y maglilingkod sa'yo sa templo. So, si Lord, talaga may promise pa. Okay, hindi lang isang bibigay ko sa'yo. 5, 3 lalaki, 2 babae, so all in all, ay 6. Tunay si Hannah po, yes, hindi po siya perfecto mananampalataya. Wala pong perfectong mananampalataya, kaya siya amen. Pero yan, makikita natin na tunay siyang mananampalataya. Sabi po ng isang mananaral, how a person handles trouble will reveal whether his faith is living or dead, genuine or imitation, saving or not saving. No? Kung paano daw ang tao magdala ng kanyang problema, no, ay mahahayag kung totoo ang kanyang pananampalataya. Kung ang pananampalataya niya ay huwad, kung ang pananampalataya niya ay totoo. That meant po, opo, nababatbat ng kaguluhan ng buhay na ito dahil ang tao po ay magpapakasama. Kaya, sabi sa yung katabi, always pray. Lagi tayo naman. Before tayo natin tumayo, tayo pray. Panginoon, muli salamat po. Lord, tunay Lord, napakabuti ng Diyos. Pati ninyo, kailangan namin Lord ng mapaglingahan na aming pong damdamin. Pati ninyo Lord, na napakalaking tulong na meron kaming mapagsasabihan kahit ang pinakamalalim namin sikreto, malalim namin pinipigpig Panginoon. At salamat, kayo po yun, O Diyos, na handa pong makinig sa aming Panginoon. Dahil kayo po yung Ama sa amin. Kayo mabuting Ama sa amin. Lord, nagdalahin ko nga po, O Diyos, na tunay, Panginoon, as you teach us and command us to pray, lagi nga po kami manalangin, hindi lamang po sa panahon na kami dumaranas ng mabinding kapigatian o sakit sa aming mga kalooban, kundi sa araw-araw, Panginoon. At o po, Lord, muli, salamat. Kayo nga pong nakababatid ng aming pong mga saloobin, ng aming pong dinidibdib, Panginoon. At o po, kung meron man sa aming pinagitaan, Lord, iparanas niyo po, Panginoon, sa Kanya ang pagtungod sa Kanya pong panalangin. Kasi siya God expresses, Panginoon, ang Kanya pong damdamin sa inyo. Salamat, Lord, kayo mabuti naman sa amin. Kaya kayo tumirinig ng aming mga panalangin. Pagpalayo, Lord, ang buhay ng bawat isa na narito, nag-opo, Panginoon, kami sa inyo dumadalangin. Kami ingatan nyo, kami pagpalayo nyo, kami kabayan ninyo, ilayo mo kami sa anong mga kapahamakan, ilayo mo kami sa anong mga kasalanan, Panginoon, magpatuloy ang mga salita mo, Panginoon, magtulog ka kakay sa amin, sa iyong katwiran, sa iyong kalooban. Ito ang aming panalangin ko ba'y pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumayin niyo wala ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo na hindi nagmamahal ng pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ipisan at kapangyarihan ng Santong Espiritu na mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang po. Salamat po. Remote naman yung nawawala. Remote lang. Ah. Dito na yung kahapon eh. Ayun o. Hanggang sagot, nahulog. Wala ito may plastic. Basta nakita yan. Ito, pilit. Malapit ba? Nahulog na lang.